Magandang buhay sa lahat at welcome dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find the roots of a quadratic equation by using completing the square. So magpipresent po ako ng different examples. For number 1, x squared plus 6x minus 10 equal to 0. Number 2, x squared plus 2x is equal to 3. Number 3, 4x squared minus 32x is equal to negative 28. So ipapaliwanag ko po step by step kung paano nga po i-perform yung completing the square para ma-solve po or makuha po yung roots ng quadratic equation na ito. Okay, so let's start with number 1 example. X squared plus 6x minus 10 equal to 0. So paano nga po ba i-calculate yung roots ng quadratic na ito by using completing the square? So ganito lang po yan. So ito pong may variable x squared plus 6x ay dito po natin sa left ng equal sign at ito pong negative 10 ay tatranspose natin o yung constant tatranspose natin sa right side ng equal sign. So gawin po natin, ganito lang po yun, x squared plus 6x is equal to positive 10. So minus 10 siya yan, pag nilipat mo sa kabila ng equal sign, change the sign, magiging positive 10. Kaya equal to 10. Okay, so what's next? Ano pong gagawin natin? Ito pong x squared plus 6x ay gawin po nating perfect square trinomial. Mag-a-add po tayo ng number para maging perfect square trinomial. So paano po gawin? Ganito po yun. X squared plus 6x, mag-a-add tayo ng number is equal to 10. Kung ano yung i-add natin na number dito sa left ng equal sign para maging perfect square itong x squared plus 6x, ay i-add din po natin sa right side para po balance. Okay. Ang tanong, ano po yung i-add natin para maging perfect square trinomial po itong ating right side o left side ng equal sign? Ang ganito lang po yun. Ito pong 6x na ito ay i-divide po natin ng 2. Always divide by 2 po yan. Okay? So 6x divided by 2. So ang i-divide lang po muna natin ay yung numerical coefficient na 6 divided by 2. What is 6 divided by 2? That is equal to positive 3. And then itong 3 po na quotient na ito ay i-square po natin. So i-square natin. What is 3 squared? That is equal to 9. At yung 9 na yan, yan po yung i-add natin sa left side at sa right side ng equal sign. Okay, so x squared plus 6x plus 9. Ito na po ay perfect square trinomial. Okay, so ibaba po natin dito. Yan is equal to 19. I-add po natin ito. 10 plus 9 is 19. Okay, so itaas po natin para mas malinaw. Okay, so ito pong x squared plus 6x plus 9 na perfect square trinomial na ito ay gawin po nating square of a binomial. Okay, so paano po gawing square of a binomial? So open and close parenthesis, then x plus 3. So paano po naging x plus 3? And then square natin yan. Paano po naging x plus 3? So yung variable po ay x. So ilagay po natin yung x. Paano po nakuha yung plus 3? Balik po tayo dito sa 6 divided by 2. What is 6 divided by 2? 3. So yung 3 po na yan na quotient, yun po yung ilalagay natin dito. Okay, x plus 3, kasi positive 3 po siya, kaya plus 3, and then i-square po natin. If you multiply, x plus 3 times x plus 3, ito po yung kanyang product. X squared plus 6x plus 9. Okay, and then equal po natin yung 19. Yan. After po natin yan, ibaba ko po para hindi matakpan yan. After po natin dito ay, since square of a binomial na po siya, pwede po nating i-perform yung extracting square root. Ano po? Actually, yung completing the square na method ay dalawa yung gagamitin natin. Completing at the same time, gagamit po na tayo ng extracting square root. So, paano po? Extract po tayo ng square root sa left, extract tayo ng square root sa right. So, ano po yung purpose niyan? Ang purpose po niyan ay cancel po natin yung square root symbol at yung square po ng binomial na x plus 3. So ano pong matitira dito? Sa left, ito pong x plus 3 na ito. So ibaba po natin, x plus 3 is equal to, yung pong 19 is not a perfect square, kaya okay lang po yan. Gawin lang po natin positive negative square root of 19. Kasi hindi po siya perfect square number, yung 19. Okay, so paano po natin kukunin yung roots niyan? So dalawa po yung maging roots niyan. Yung una po ay x plus 3 is equal to 19. Yung pangalawa ay x plus 3 is equal to negative 19. Ito po yung positive 19, ito siya. At negative 19, ito po siya. So pareho pong x plus 3 yan. So para po makuha yung dalawang roots, ito, i-simplify natin ito. Ito pong 3 na ito ay lipat natin sa left or right ng equal sign. So plus 3, pag nilipat sa right, magiging minus 3 or negative 3. Kaya x is equal to negative 3.
positive 19 yan, kaya positive square root of 19, kaya plus square root of 19. Okay? Gawin din sa kabila, lipat natin yung 3. Yan. So, positive 3 maging negative 3. Since negative square root of 19, kaya minus square root of 19. So, ito po yung dalawang roots ng quadratic equation na ito, applying, completing the square. Okay, so how about this number 2 example? X squared plus 2x is equal to 3. Okay, madali lang po ito. Ito pong given natin ay nasa right side kaagad yung constant. So, ang gagawin lang po natin ay gawin po natin kaagad na perfect square trinomial yung ating left ng equal sign x squared plus 2x. So, paano po? Again, mag-a-add tayo ng number sa left at mag-a-add tayo ng number sa right. So, kung anong number na i-add natin dito, gawin din sa kabila. So, paano po ulit gawing perfect square trinomial ito? X squared plus 2x. I-divide po natin yung 2x ng 2. Always divide by 2 po. So, divide po natin yung numerical coefficient. 2 divided by 2, that is 1. Okay? And then, i-square po natin yung quotient. What is 1 square? That is equal to positive 1. So, yung 1 po na yan po yung i-add natin sa left side. Yan din po yung i-add natin sa right side. Okay? Ito pong x squared plus 2x plus 1, perfect square trinomial na siya. Okay, baba po natin. And then, i-add po natin itong 3 plus 1, that is equal to 4. Okay, so itaas po natin ulit. Okay, so gawin po natin na square of a binomial itong x squared plus 2x plus 1 since ito po ay perfect square trinomial. So again, gawa po tayo ng close and open parenthesis at i-square po natin. Yan po ay x plus 1. So, paano po naging x plus 1 ulit itong x squared plus 2x plus 1? So, yung x, variable x, saan po kinuha yung 1? Dito po ulit. What is 2 divided by 2? 1. Yung quotient po na dinivide natin, yes, yun po yung ating i-add dito. Since positive 1, that is plus 1 square. Then, equal po natin yung 4 sa right side. Okay, and then, next ay, extract po natin ng square root. Since square of a binomial na po siya, para makancel yung square root symbol at yung square ng x plus 1. So, ang matitira again dito ay ito pong x plus 1. Okay? And then, equal to, yung 4, this time, ang 4 ay perfect square number. So, pwede po natin kunin yung kanyang square root of 4. Ano po yung square root ng 4? Positive 2 and negative 2. Kaya, positive and negative 2. Okay? So, paano po kunin yung roots? Ganito lang po ulit yan. So, x plus 1 is equal to 2. X plus 1, ito po yan. Yung una ay positive 2. At yung pangalawa naman ay equal to negative 2. Ito lang po yung nagbago. Positive 2 dito, ito po ay negative 2. Okay? So, dito sa x plus 1 equal to 2, transpose mo lang yung 1 sa kabila. So, plus siya magiging minus. What is 2 minus 1? That is equal to 1. Kaya, x is equal to 1 yan. That is the first root. The second root naman ay x is equal to negative 3. So, paano po negative 3? So, plus 1 ito. Pag nilipat, magiging minus 1. So, negative 2 minus 1 is equal to negative 3. So, the roots of this quadratic equation are x is equal to 1 and x is equal to negative 3. Okay, so how about this number 3 example? 4x squared minus 32x is equal to negative 28. So, this time, ito pong ating constant na negative 28 ay nasa right side ng equal sign. So, hindi na po kailangang mag-transpose. Okay, baba po natin. So, in this case, parang mahirap pag tinitignan natin kasi may 4, 32, 28, parang lalaking number. But notice that 4, 32, and 28 can be divisible all by 4. Kaya kapag i-divide po natin yan sa 4, may sisimplify po natin yung ating equation. So, unahin po natin itong 4x squared. What is 4x squared divided by 4? 4 divided by 4 is equal to 1, kaya 1x squared or x squared. At yung 32x, 32 divided by 2, divided by 4 is equal to 8, kaya minus 8x. Is equal to 28 divided by 4 is equal to 7, kaya negative 28, kaya negative 7. Okay? So this time, gawin na po nating perfect square trinomial itong x squared minus 8x. Okay? So ano kaya po yung i-add natin? Dapat i-add po natin ulit pareho sa left and right ng equal sign. Again, para makuha po yung i-add natin dito, divide po natin ng 2 yung 8 dito nakasama ng x, yung 8x. So, negative 8 kasi minus 8 yun kaya negative 8. Divide by 2 is equal to negative 4.
Then if you are going to square negative 4, that is equal to positive 16. At yung 16 na po yan yung i-add natin sa left at yan po yung i-add natin sa right. So plus 16 plus 16. Okay? Ito na po yung ating perfect square trinomial, x squared minus 8x plus 16. So ibaba po natin dito. And then add po natin negative 7 plus 16 is equal to positive 9. Okay? So itaas po natin. Okay? So gawin na po nating square of a binomial itong x squared minus 8x plus 16. So gawin po natin square of a binomial. Square po natin. So ano pong ilalagay natin dito? Ang variable po natin ay x, kaya x minus 4. So saan po ulit kinuha yung minus 4? Again, balik tayo dito. Yung nag-divide po tayo dito kaya na negative 8 divided by 2 is negative 4. Ito pong negative 4 na ito na quotient, yan po yung ating ilalagay diyan. Since negative 4, kaya minus 4 siya. Okay? So x minus 4 is square. Okay. Then equal po ulit natin yung 9 sa right ng equal sign. Okay. So since na-square of a binomial na po natin, extract na po natin yung square root to both sides. So cancel natin yung square root at yung square. So ang matitira po dito ay yung x minus 4. So x minus 4 is equal to, yung pong 9 ay perfect square number, kaya kunin po natin yung kanyang square root. Square root of 9 is positive 3 and negative 3. So dalawa po yung kanyang roots. Una ay x minus 4 is equal to yung positive 3. At yung pangalawa naman ay x minus 4 is equal to negative 3. Again, ito po yung nagbago lang, positive 3 at negative 3. So pare pong x minus 4 sa left ng equal sign. Okay, so ito po, transpose natin para makuha natin yung value ng x dito. Transpose natin yung minus 4 magiging plus 4. Kaya 3, then yung plus 4, 3 plus 4 is equal to 7. So the first root is 7. At yung second root naman, transpose ulit natin yung minus 4 magiging plus 4 dito sa right. So negative 3 plus 4 is equal to positive 1. So the roots are 7 and 1. Okay, so salamat sa iyong panood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. So kung mayroon ka pong gustong ipa-solve, i-comment lang po sa comment box at itatry ko pong sagutan at gawan po ng short video or i-reply ko po sa comment box yung aking sagot sa iyong katanungan.